Hello po. For those po na hindi masyadong gets yung sa mga revisions natin, so I will give you an example. So dito, I will be using some of the files of other groups para mas actual mismo yung ating example. So for example, dito, gamitin ko yung yung kina John Carl, example natin. So I'll be using their files. Yan. So, di ba yung first natin, yung actually first pinag-usapan natin, we have only 6 or 7 files, I think. No, first is we have the chapter 1, 2, then Word file. So isa na 'yon, no? Wait lang, type ko para at least hindi tayo malito. So dito, yan. So note natin muna. Okay? So dito, revisions or files uploaded on G Drive folder. Yan. So dito, no? So ito yung BSIS second year mini CAP. Yan. So dito, di ba pinag-usapan natin, ano ba yung mga kailangan nating files? So what are the needed? What are the files to be uploaded? Okay, so first is yung ating chapter 1, 2 na docs. Yan. So itong docs is ito yung for the revisions, no? Then iba kasi yung format niya kapag nasa nasa PDF. Kaya yung minsan, ang sabi ko, di ba, kailangan merong PDF at saka Word or Docs version ng mismong file ninyo. Kasi, ang nangyayari is, nag-iiba yung formattings, margins, no? Nag-iiba yung position ng mga figures, ganyan. Kaya kailangan, i-convert nyo muna into PDF para makita nyo if naka-align sila dun sa tamang margin, tamang position, no? Nung mismong ating mismong document. Then we have the PDF version. So dito kasi ako naglalagay ng notes, no, or yung mga revisions. Yan. So mamaya pakita ko example natin, no. Then aside doon, we have the PPT. Ito yung, 'di ba, summary of chapter 1 and 2, 'di ba? So when you say summary, mostly mga bulleted in bulleted form sila per slide. Or pwedeng per word lang. You can use pictures or graphics. Yung iba, di na sinundan to, no? Mali-mali yung sa kanila. Then sa PPT natin, ang tinutukoy ko na picture ninyo na nakalagay sa slide is, for example, di ba una, sa ating mismong PowerPoint, so I'll give you one example, a concrete example na, no? Para mas aware kayo. Ayan. So dito, 'di ba? Meron akong sakto may ginagawa akong example na PowerPoint about my mismo Sampulan natin. Ayan. So dito ito yung title ng ating capstone. Ayan, so first slide siya, 'di ba? Then second slide natin is dito nakalagay yung pictures ng kagrupo or member. So actually may slide ako dito na naka-reserve, no, for those slide tungkol dun sa ating mga members. So, dito, sampulan natin. Ito, ayan. So, that is one example. Ayan. So, example, ito yung member 1, member 2, member 3, member 4. Diba? So, nakalagay ito dun sa ating pangalawang slide. So, dito yung title, ganyan. Tapos, ito yung members. Ito yung, diba, time na magpapakilala kayo. Okay? Yung mga iba is ginawa, parang nasa gilid natin yung mga pictures nila. Na para lang kasi aware yung mga, natin, even though may name tag na kayo, no, kailangan pa din is kapag nagpe-present kayo, meron kayong mga names na nakalagay, name tags. Okay? Then we have also the yung it is the chapter 1 and 2. Actually, ito yung other file name is the plug scan AI. Yan, no? So ito is actually it is a docs file talaga to, no? So dito nakalagay lahat
no? Mamaya papakita ko yung format niya or I'll be making another video para doon sa laman ng ating parang source, no? Source file. Kasi iba yung file na to dito, no? Yung iba, parang nilagay nila, of course, yung sa isang tutorial ko kasi, nakasama-sama lahat, no? Yung parang guide how to make ARRL. Pero, kapag sa actual document na talaga tayo, hindi na ilalagay yon, no? Doon sa ating mismong chapter 1, 2, no? Na document. Then, we have other pa is, yung, of course, the name tag. So, sabi ko nga sa inyo, you have option if, di ba, you will be using Canva, so okay lang yun. Or, basta nakalagay sa docs or PDF. No, kayong bahala. Basta one file lang yan. Ang dapat makita ko lang kasi dito, no, is, readable yung last name ninyo, pati yung first name. Kasi yung iba, mayroon silang same last name, same first name. So, may mga ganon, instances, no? Pero again, una yung last name mo, tapos may logo ng lokal, no? Pwedeng may name ng study, ganyan. Kaso maliit lang, no? Ang mahalaga is readable yung name natin. And we have the Gantt chart. Hindi nawawala si Gantt chart natin, syempre, no? Yung Gantt. Ito, one file lang to, no? So, it is a XLSX or it is a spreadsheet file, no? Then we have next is yung ating recording. Ito, yung recording natin, no? System demo. No? So actually ito yung nakalagay lang sa mismong Google Drive folder. Then merong isa na requirement talaga, every defense kailangan to kapag IS, IT, ComSci tayo, or system ang pinapresent natin. Kailangan, meron tayong copy, no? Copy of the system, no? Copy of the system, tapos executable, or you can run the system. Kasi nakakapag-add, delete ka sa mismong harapan ng panel ninyo, no? So, may mga iba na hindi nakapag-present ng system, kaya ay hahabol nila yon. Mahalaga, nakapag-present sila, no, doon sa PowerPoint, na-check ko yung docu, ganyan, name tags, Gantt chart, ayan, no? So, make sure, no, lahat ng mga to is updated na, kasi may mga iba nalilito pa rin, ano yung kailangan ko makita. So, now we have only how many files? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? So, mayroon akong additional video na gagawin. Yun yung tungkol sa mga notes na nilagay ko dun sa mismong PDF version. Okay? So, see you sa ating next video.